Nay, magtatagal ka pa doon? Paano na lang ako? Di mo ba ako mamimiss? Diyan, nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Alam mo naman kung anong pangangailangan natin. Simula nung mawala ang papa mo, tayo na lang bumubuhay sa sarili natin. At ayoko naman hindi ka bigyan mo na ganyan kinabukasan. At saka sino ba nagsabing hindi kita mamimiss? Halika nga dito, anak. Alam mo, anak, hindi naman kita bigyan kung hindi ko lang kita. Alam mo naman kung gano'n. Nandiyan naman ang tita Emily mo at ang mga pinsan mo. O siya, Emily, ikaw na ang bahala kay Jenna. Yung napag-usapan natin, ikaw na ang bahala. Oo, ako na bahala sa kanya. O siya, aalis na ako. Lagi kitang kakamistahin ha. Galingan mo sa school. Gagawin ng na ito para sa'yo. Opo, Nay. Okay na yan. Bitawan mo na ang nanay mo, Jen. Baka mauli pa siya. Nay! Nakikita mo ba yon? Balang araw, magiging katulad din nila ako. Aba, bakit anak? Para kung aalis ka man, ako ang unang makakasama mo sa flight kahit sandali. Uwi ka man, ako ang unang sasalubong sa'yo. Pinapangako ko sa'yo, Nay, magiging flight attendant ako. Ito na yun. Ito na yung bahay namin. At doon ka matutulog. Alam ko madumi. Kaya linisin mo yan mamaya ah. Hindi naman pwedeng ako pa maglinis para sa'yo. Oh, dumating na pala yan. Di naman pala maganda eh. Uy, wag ka nga ganyan. Hello! Ako nga pala si Melissa. Nagkita na tayo dati, remember? Nung birthday ni Lola sa Cebu. Ah, oo! Hello! Kamusta ka na? Toy, tama na yan. Magsahing ka muna dyan ah. Marunong ka naman siguro magsahing no? Sahing ka muna. Sinama-sama pa kasi sa airport na yan. Pwede naman ihatid na lang nanay mo dun. Oh, Lisa, ikaw na bahala mag-ipot ka dyan ah. At ako'y antok na. Oh, Jen, saing ka ah. Opo, tita. Melissa, nasan pala yung kaldero? Gandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Amanda Luwalhati mula sa Grade 6 Rizal. At ang pangarap ko po ay maging nurse upang makatulong sa mga may sakit. Mabuhay! Ako po si Jen Barangan mula sa Grade 6 Rizal. Ako naman po gusto ko po maging isang FA. Pangarap ko pong maging isang flight attendant dahil OFW po ang aking nanay. Gusto ko po bago po siya umalis ng bansa ay ako po ang huling makakasama niya. At kung siya naman po ay pauwi, ako po ang unang sasalubong sa kanya. Mababaw man po ang aking dahilan pero alam ko po na ito po ang gusto ng aking puso. Kaya Nay, magiging isang flight attendant ako. Maraming salamat po. Jen Barangan, our People's Choice Award. The last award goes to Jen Barangan for the best in attire. Nanalo yan? Walang kwenta. Ay, sorry, hindi sadya. Baba ko kasi tingnan eh. Kung may galit ka sa akin, sabihin mo dahil alam ko sinadya mo yun. Di ka pala magnitin. Tsaka tigilan mo nga ako sa limadramin mo, Jen. Flight attendant para makita yung nanay. Di ba ka ba? Sa lahat ng trabaho, flight attendant ka, Jen. Ano mapapala mo doon? Ang baba ng pangarap mo. Tsaka alam ko, magaganda at mayaman ng pwede doon. Hindi tulad mo na, pangit at dokhana. Iniwan ka ng nanay. Anong sabi mo? Boy, may sinabi mo, wag na akong dadamay yung nanay ko dito. Talaga ba? Ito ba yung pinagmamalaki mo? Ayan, pulutin mo sa sa'yo. Dahil parehas na kayo. Ano ba? Teka na nga!
di ba si Jen yun? Oo nga! Tapos si Amanda yun, di ba? Oo. Ano na naman kayang ginawa ng impacta na yun? Tara! Jen, ayos ka lang ba? Ano na naman ginawa sa iyong minsan mong pinaglihi sa sama ng loob? Sabihin mo, Jen! Sabihin mo! Yung pinsan mong si Amanda. Palibasa kasi, inggitera siya kasi walang nakuhang award. Kaya nga, napaka-inggitera talaga niyan. Eh, ba't wala ka man lang ginawa? Bakit wala akong ginawa, Jen? Kung ako sa'yo, nabunutan ko na yun eh. Ay, wait. Oo nga pala, mabait pala kasi si Jen. Kaya kahit anong gawin ng pinsan niya, di niya papatulan yun kasi baka magsumbong sa tita tapos siya papagbunto na ng galit. Hay naku, ikaw na lang kaya magsabi kay Elise. Alam mo naman lahat eh. Pero Jen, ang galing-galing mo kanina. Pinapalakpakan ka nga namin ni Jordan eh. Dahil Jen, gusto mo ilibre ka namin? Oo nga. Saan mo gusto? Doon ba kilalang boys na may fishbowlan? Sige tara! Tawagan ko po. Congratulations, anak. Pasensya ka na, wala ang inay dyan. Pero nagpadala naman ako. Salamat, Nay. Sorry, medyo maingay po dito. Naganda po kasi si Tita eh. At saka wala yun, Nay. Ang mahalaga ang tiwiti ko na natutupad yung pangarap ko. Tsaka, Nay, kailan ka ba uwi? Miss na kita eh. Yun nga, anak. May offer kasi ang amo ko na mas maintain kita. Kaya balak ko sana na huwag mo na umuwi sa on. Pero huwag ka mag-alala, anak. Magpapadala at tatawag ang nanay. O siya, anak. Magtatrabaho na ang nanay. Tapos na ako, babe. Basta, Nay, lagi kang tatawag ah. Ingat ka palagi dyan. Miss na kita. Aba, bakit walang tao dito? Amanda! Melissa! Di pa yata sila nakakauwi ah. Aba, bakit walang ulam at sinaing? Jen, nasan ka? Lintik na Jen to. Malilintik ka talaga sa akin yan. Gosh, what's with the noise ba? At saka, bakit napakakalat? Mga narinig ka sa labas. Nakakahiya kaya. Tsaka bakit may nanap si Jen? Nasaan na yun si Jen? Walang pagkain na nakahain? Magdapag ako nagtatrabaho, ako pa rin tatrabaho sa bahay na to? Nasaan din ni Jen na yan? Sumusobra na yung bata na yan, ha? Oh well, what do you expect from her? She's so maraming dahilan kaya. Uy, tumigil ka nga. Baka late lang kasi maraming ginagawa sa school. Magsahin ka nga dyan, Melissa. Abangan ka lang si Jen sa labas. Tita, sorry, may ginawa lang. Ginawa? Sa tingin mo, ako walang ginagawa? Ba, sumasagot ka pa, ha? Kapal na mukha mo, ha? Tapos kitang patarayin dito? Simple magsayang at magluto ng ulam, di mo ba magawa? Tsaka, anong ginagawa? Ang sabihin mo, lumalandi ka lang. Bakit? Najowa ka na ba, ha? Tama yan. Parehas kayo ng nanganay mong pariwara sa buhay. Tama na, Tita. Walang ginagawa sa inyo yung nanay ko. Ako yung may kasalanan. Ako yung pagalitan nyo. Ikaw talaga yung papagalitan ko. Oh, ayan. Total busy ka, di ba? Malaya mo na magagawa lahat ng gusto mo. Tita, sandali lang naman. Hindi ko lang naman namalayan yung oras. Isang pagkakamali lang naman yun. Oh, ito ba yung pinagkakabsihan mo? Oh, ayan. Magkapaka-busy ka sa rin. Stick na reviewer na yan. Tita naman, padala to ng nanay. Sumasobra na kayo. Bakit ba laki ng galit niyo sa akin? Bakit palagi niyo ako pinagkakaisahan? Bakit? Nakikinabang rin naman kayo sa mga padala ni nanay ah. Pati pangarap ko, pinapakailaman niyo. Bakit? Masama ba mangarap ng mataas? Hindi ko rin naman kino-question kung magkano lang yung binibigay niyo sa akin kahit na alam ko na malaki yung pinadala sa akin ni nanay. At anong sabi niyo? Wala akong silbi? Halos lahat ng gawaing bahay ako yung gumagawa. Mga prinsesa yung mga anak mo, wala man lang matulong. Sa pinapakita niyo,
Para pa kayong daig pa kayong nag-aalaga ng inahing baboy. Aba, sobra na yung bunga mo ah. Sumusobra na kayo ah. Aba, sino naman kayo ah? Huwag kayo makasali dito ha. Huwag mo na ulit ng kain pangsaktan si Jen. May video kami nung ginagawa mo sa kanya at pwede ka namin ipabarangay dito. Kita-kita sa video na yun ang pang-alipusta nyo sa kanya oh. Akong paki sa inyo. Tsaka isama niyo yung kaibigan niyo. Wag na kayong babalik dito. Bakit kaya nandito? Ayos ka lang ba? Nakita namin yung ginawa ng tita mo. Napaka-impacta talaga ng tita mo na yan, no? Tsaka like mother, like daughter talaga. Hayaan mo siya. Alam ko dyan na wala ka nang matutuluyan ngayon. Gusto mo, sumama muna sa amin. Kaya- Diretso tayo sa bahay para makapagpahinga ka na rin. Tara na. Sino yan? Buksan mo nga muna, Melissa. Okay po, Nay. Oh, Tita Linda. Oh, Melissa, ang laki-laki mo na. Nasaan ang mama mo? Tsaka si Jen. Melissa, sino yan? Oh, Linda. Bakit ka na pa uwi na hindi nagsasabi? Para sana i-surprise si Jen. Nasaan siya? Jen? Jen! Ganito kasi yan. Nasa school. Ano ba yan? Pati ba naman dito nagsisinungaling ka? Ganito po kasi ang Tita Linda. Ayun po yung nangyari, Tita. Magpapaliwanag ako. Kasi naman, yung anak mo, pinapasakit na kasi ulo ko eh. Simula pagkabata ni Jenny, hindi ko siya pinabuhatan ng kamay. Kahit sigawan. Pinagkatiwala ko siya sa'yo. All this time, ganito lang pala ang ginagawa mo sa kanya, ha? Nasaan siya? Nasaan siya? Excited na ako, Elisa Jordan. Para akong nasa Alapaa. Same tayo, Jen. Di ba ang tagal-tagal na nating pinangarap to? Lalo ka na. Alam namin yung mga pinagdaanan mo bago tayo makarating dito eh. Ang mga OA talaga. Pero ano, parang same. It still feels unreal kasi magkakasama pa rin tayo. Like tayo, ikaw yung OA. Oo, ikaw makasama yung OA. Kasi Hoy, hi girl! Magaling mo naman. Uy, ayun diba? Yung pinili ang tourism over engineering courses. Oo siya nga yun. What a big shame, no? Sinayang niya lang yung scholarship. Kaya nga, tourism talaga. Ano gagawin niya sa diploma na yun? Kahit anong course naman, pwede maging tourism eh. At saka madaming naghahangad maging engineering for a scholarship. Tapos, she wasted it lang. Very funny, not gonna lie. Ay, kung paguntugin ko kaya kayo. Tama na, Elise! Hindi, sumusobra na kasi kala mo kagaganda eh. For your information, hindi lang tourism ang pwede maging flight attendant. Tsaka, dream course kasi namin to, kaya tinitake namin. And either way, FA-centered course kasi kami. Guys, tama na. Hayaan nyo na yung mga yan. Wala na magandang tulog sa atin. Magandang umaga sa inyong lahat. Today, we stand here not just as graduates, but as individuals who conquered the challenges that shaped us into who we are. Ang batang Jen po ay masipag, maalagain at gagawin ng lahat para sa pangarap. Ang batang Jen po ay nangungulila sa kanyang ina, kaya doon nagsimula ang pangarap ng batang Jen na maging isang flight attendant. Ngunit kahit ganun pa man, hindi siya nagpanaig at tumuloy sa buhay. Si Jen nung high school ay patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay kahit madalas wala siyang pahinga dahil sa paghihirap na kanyang dinaranas sa kanyang paligid ay patuloy siyang lumalaban upang makamit ang pangarap nito. Ngayong college, si Jen ay muling nakasama ang kanyang ina. Siya ngayon ay masaya at hindi na iniintindi ang sasabihin ng iba tungkol sa kanyang pangarap. Nanay, ito po'y para sa inyo. Sa mga araw na nagbukas kayo ng sari-sari store para lang mapagtapos ako, sa pagtitinda ng kakanin sa umaga at gabi, at sa mga pag-aaral na isinakripisyo ninyo para lang may maibigay sa akin.
ka nauubusan ng energy, no? Kaya mo pa ata kahit 3 flights eh. Samantalang akong 5 years na nag-work dito, di pa rin sanay sa turbulence. Nako, sadya mahal ko lang talaga yung trabaho ko. Tsaka, masaya ako dito, no? Kami rin naman, Jen. Masaya kami sa trabaho natin kaso grabe yung haggard at pagod. Nate, kaya niyo pa ako sa inyo, fresh ko, oh. Malala na to. Isugod na kaya natin to sa mental. O siya, sige, mauna na ako. Ma-ads pa shift ko bukas eh. Pero sige, Alex, una na rin kami. Nakailan na rin kasi kami ngayong araw, eh. O sige. May flight pa ako eh. Una na kayo. Bye-bye. Oh, Alex, bakit parang hingal na hingal ka? Jen, huwag ka mabibigla ah. Alam mo naman yung nangyari sa COVID-19, di ba? Ganito kasi yan, Jen eh. Nagkaroon ng re-evaluation and isa ka sa mga natanggal. Ginawa ko naman ang lahat, Jen. Sinabi ko sa supervisor na huwag ka munang tanggalin. Pag-isipan muna nila. Pero wala eh. Wala na rin ako nagawa. I'm sorry, Jen. I'm sorry. Jen, ayos ka lang ba? Dear amazing followers, I hope this message finds you well amidst life's challenges and triumphs. Today, I want to share with you a glimpse of my journey, a journey filled with resilience, transformation, and the unwavering pursuit of dreams. Many of you know me as a former flight attendant, soaring through the skies with passion and dedication. But life is a way of testing us, and amidst the global pandemic, I found myself grounded, my wings clipped. It was a moment of uncertainty and difficulty, a chapter I never anticipated. As the winds of change blew, I realized the need to adapt and find a new direction. It wasn't easy. It was a time of soul-searching and embracing the unknown. But amid adversity, a silver lining emerged. I turned to content creation, sharing my experiences, knowledge, and zest for life with all of you. Little did I know that this ship would not only open new doors, but also create a community of wonderful individuals, you. Each one of you became a part of my journey, supporting me in ways I never imagined. In this transition, I learned to love the art of storytelling through videos and words. The camera became my new companion, and together, we embarked on a journey of self-discovery and creativity. The response from all of you has been overwhelming, and it warms my heart to know that I have become an inspiration not only in pursuing dreams, but also in facing change and rising from any fall. Together, we've built a community that thrives on positivity, resilience, and the belief that every setback is a setup for a grand comeback. Your messages of encouragement, your stories of triumph, and your unwavering support have been my driving force. As we continue this journey together, let's celebrate the beauty of change, the strength found in adversity, and the joy of embracing new beginnings. Life is an adventure, and I'm thrilled to have you all as companions. Thank you for being part of my story, and I look forward to creating more beautiful chapters with all of you. With gratitude and inspiration, Jen Barangan. With her narrative of overcoming poverty and redirecting the course of her aspiration, Jen has not only become an inspiration to herself, but also to those who harbor doubts about her ability to achieve dreams in the face of challenges. Skyward Dreams encapsulates a tale of determination, a hope, and embracing transformative challenges that breathe life into dreams. One of the key takeaways or symbols from this narrative is that tourism course is a dream in itself, a dream that undergoes various trials to fruition. Like any other academic pursuit, it holds profound significance and meaning unique to each individual. Despite societal prejudices, the tourism management course often looked down upon by some serve as a cherished dream for others.